Subukang makita na ang isang pag-iisip tungkol sa isang tao o kaganapan ay isang pag-iisip lamang tungkol sa taong iyon o kaganapan. Ang pag-iisip tungkol sa kanila ang nagpaparamdam sa iyo sa paraang nararamdaman mo. Para baguhin ang nararamdaman mo, baguhin ang paraan ng pag-iisip mo. Napag-usapan namin kung paano nabubuo ang mga emosyon at nagpakilala kami ng isang proseso na magagamit mo para ilabas ang iyong mga negatibong emosyon. Ngayon, tingnan natin kung paano mo makokondisyon ang iyong isip upang simulan ang karanasan at pagpapatindi ng mga positibong emosyon sa iyong buhay. Ikaw ang madalas mong iniisip. Sa loob ng libo-libong taon, sinabi sa atin ng mga mastiko na tayo ang mga resulta ng ating mga iniisip. Sinabi umano ni Buddha, kung ano ang iniisip mo, magiging ikaw. Ang sanaysay at makata, si Ralph Waldo Emerson, ay nagsabi, kami ay nagiging kung ano ang iniisip namin sa buong araw. Habang sinabi ni Mahatma Gandhi, ang isang tao ay produkto lamang ng kanyang mga iniisip. Hayaang baguhin ng isang tao ang kanyang mga iniisip, at siya ay mamamangha sa mabilis na pagbabagong idudulot nito sa mga materyal na kondisyon ng kanyang buhay. Iniisip ng mga tao na ang pag-iisip ay maaaring panatilihing lihim, ngunit hindi ito magagawa, mabilis itong nagkristal sa ugali, at ang ugali ay nagpapatibay sa pangyayari. Upang makontrol ang iyong mga emosyon, mahalagang maunawaan mo ang papel na ginagampanan ng iyong mga iniisip sa pagbuo ng mga emosyon sa pangkalahatan. Ang iyong mga salubin ay nagpapagana ng ilang mga emosyon, at ang mga emosyong ito, sa turn, ay bumubuo ng higit pang mga kaisipan. Ang mga saloobin at damdamin ay nagpapakain sa isa't isa. Halimbawa, kung pinaniniwalaan ang pag-iisip na hindi ako sapat na mabuti, ay magbubunga ng mga negatibong emosyon tulad ng kahihiyan o pagkakasala. Sa kabaligtaran, kapag nahihiya ka sa hindi sapat na mabuti, mas maakit ka ng higit pang mga pag-iisip na naaayon sa paniniwalang iyon. Magtutuon ka sa mga bagay na pinaniniwalaan mo na hindi mo magaling o maaalala at mananatili sa mga nakaraang kabiguan. Ito naman ay magpapatibay sa iyong pagkakamali. Ang mga saloobin ay bumubuo ng mga emosyon at ang mga emosyon ang nagdidikta sa iyong mga aksyon. Kung sa tingin mo ay hindi ka karapat-dapat sa promosyon, hindi mo ito hihilingin. Kung naniniwala ka na ang isang lalaki o babae ay wala sa iyong liga, hindi mo siya aalisin. Sa madaling sabi, ito ang paraan ng pag-iisip. Bumubuo sila ng mga emosyon na nagdidikta sa iyong mga aksyon at humuhubog sa iyong katotohanan. Bagamat maaaring hindi ito halata sa iyo sa panandaliang panahon, sa pangmatagalan, malalaman mo na ang iyong mga iniisip ay may napakalaking epekto sa iyong buhay. Ang mga pag-iisip at damdamin ay tumutukoy sa iyong hinaharap. Ang mga tao ay nagtataglay ng kapangyarihan na walang ibang nabubuhay na nilalang na may kanilang imahinasyon. Magagamit natin ang ating mga kaisipan upang maipakita ang mga bagay at gawing nakikita ang invisible. Bago natin ipagpatuloy ang topic natin ngayon, baka pwede naman makahingi dyan ang isang like at pa-subscribe na din. Gayunpaman, ang isang pag-iisip sa sarili ay hindi sapat upang ipakita ang mga bagay o pangyayari. Ito ay dapat na fueled na may isang enerhiya sa anyo ng damdamin, tulad ng sigasig, kaguluhan, simbuyo ng damdamin, o kaligayahan. Para sa kadahilanang ito, ang isang taong masigasig sa kanyang pangarap ay makakamit ng higit pa sa isang pesimista at walang motibo na tao.
Ang mga matagumpay na tao ay patuloy na tumutuon sa kung ano ang gusto nila ng may positibong inaasahan, habang ang mga hindi matagumpay na tao ay nakatuon sa kung ano ang hindi nila gusto o kung ano ang kulang sa kanila. Ang huli ay natatakot na magkaroon ng kakulangan ng pera, talento, oras, o anumang iba pang mapagkukunan na maaaring kailanganin nila upang makamit ang kanilang mga layunin. Bilang resulta, ang mga pessimist ay nakakamit ng mas kaunti kaysa sa kaya nilang makamit. Kaya, ang isa sa pinakamahalagang kasanayan na maaari mong makabisado ay ang iyong kakayahang kontrolin ang iyong mga iniisip at emosyon. Nangangailangan ito ng pag-unawa kung ano ang iyong mga damdamin, kung paano gumagana ang mga ito, at kung ano ang layunin ng mga ito. Sa ibang pagkakataon, tatalakayin natin kung paano mo magagamit ang iyong mga damdamin bilang isang tool para sa personal na paglago. Ang mga taong kumpiyansa ay naglalagay ng mga positibong kaisipan sa kanilang isipan araw-araw. Ipinagdiriwang nila ang kanilang maliliit na panalo at tinatrato ang kanilang sarili ng may habag at paggalang. Natural, inaasahan nila ang magagandang bagay na mangyayari. Sa kabilang banda, ang mga taong may mababang pagpapahalaga sa sarili ay nagbubomba sa kanilang isipan ng mga nakakapagpapahinang kaisipan. Itinatapon nila ang kanilang mga nagawa bilang no big deal, at hindi nila nakikilala ang kanilang mga lakas at ang positibong layunin sa likod ng kanilang mga aksyon. Hindi nakakagulat na pakiramdam nila ay hindi karapat-dapat. Parehong ginagamit ang kanilang mga pag-iisip para i-distort ang realidad, ngunit sino sa tingin mo ang mas mabuti? Ang taong naglalagay ng mga positibong kaisipan sa kanilang isipan, o ang taong naninirahan sa mga negatibong kaisipan? Nangangahulugan ba ito na malulutas ng positibong pag-iisip ang lahat ng iyong mga problema at aalisin ng iyong mga negatibong emosyon minsan at para sa lahat? Siyempre, ang mood manipulation ay isa lamang sa mga tool na magagamit mo. Master mo ang iyong emosyon. Ang limitasyon ng positibong pag-iisip. Ang pag-uulit sa iyong sarili, ako ay masaya. Ako ay masaya, ako ay masaya, sa buong araw ay hindi ka gagawing isang buhay na Buddha. Maaari kang makinabang mula dito, ngunit makakaranas ka pa rin ng mga negatibong emosyon. Maliban na lang kung alam mo kung paano haharapin ang mga negatibong emosyon kapag lumitaw ang mga ito, mabibiktima ka ng sarili mong kwentong nakakapagpapahina ng kapangyarihan. Ang kwentong ito ay maaaring kung bakit katalo o kung bakit ipasok ang iyong paboritong kwentong nakakapagpapahina ng kapangyarihan dito. Kapansin-pansin, ang mga tao ay madalas na nalululong sa kanilang kwento. Ngayon ay tatalakayin natin kung paano mo makokondisyon ang iyong isip upang makaranas ng mas positibong emosyon. Pagkatapos nito, makikita natin kung paano mo haharapin ang mga negatibong emosyon habang lumalabas ang mga ito. Upang makondisyon ang iyong isip, ang unang hakbang ay ang magpasya kung anong mga emosyon ang gusto mong maranasan pa. Gusto mo bang maging mas masaya, mas motivated, mas maagap? Ang ikalawang hakbang ay ang paglalagay ng isang partikular na programa upang bigyang daan kang maranasan ang iyong napiling mga emosyon. Ang pangwakas na hakbang ay ang pagsasanay ng damdamin na iyon araw-araw. Ang paulit-ulit na pakiramdam ng parehong emosyon ay nagbibigay daan sa iyo upang mas mahusay na ma-access ito. Pagpapagaan ng pag-access sa hinaharap sa pag-iisip o damdaming iyon. Sa madaling salita, kapag mas nakakaranas ka ng isang emosyon, mas madali itong makabuo. Doon pumapasok ang pang-araw-araw na conditioning. Interpretasyon,
pagpapakita ng ilang partikular na kaganapan o pagbuo ng mga partikular na kaisipang nakikita mong positibo. Pag-uulit, panatilihin ang pag-uulit ng parehong mga kaisipan at pagkilala sa kanila. Sa paggawa nito, pinapayagan mo ang iyong isip na ma-access ang mga kaugnay na emosyon ng mas madali. Upang makaramdam ng higit na pasasalamat, gawing pang-araw-araw na gawain ng pasasalamat. Bawat ina, tumuon sa kung ano ang iyong pinasasalamatan. Kapag mas nagsasanay ka, mas makakatuon ka sa positibong bahagi ng mga bagay. Nakalulungkot, alam ng karamihan sa atin na dapat tayong magpasalamat, ngunit hindi. Kaya naman dapat nating linangin ang pasasalamat. Gaya ng sinabi ng yumaong si Jim Rohn, ang ating mga damdamin ay kailangang maging kasing edukado ng ating talino. Kung gusto mong magkaroon ng higit na kumpiyansa sa iyong kakayahan na makamit ang iyong mga layunin, isipin ang iyong sarili bilang nagagawa mo na ang mga ito, at maging mabuti ang pakiramdam tungkol dito. Magsanay sa pagbuo ng isang pakiramdam ng katiyakan. Italaga sa iyong paningin sa iyong isip. Sa tuwing makikita mo ang iyong layunin, bigyan ng lakas ng pangako dito. Alam na mangyayari. Upang mapalakas ang iyong pagpapahalaga sa sarili, subaybayan ang iyong pang-araw-araw na mga nagawa. Marami kang ginagawang tama, ngunit madalas mong maalala ang mga bagay na mali ang iyong ginagawa. Hindi nakakagulat na ang iyong pagpapahalaga sa sarili ay naghihirap. Bumili ng isang kwaderno at ilaan ito sa layuning ito. Itala ang iyong mga nagawa araw-araw. Habang nagsasanay ka sa pagiging mas mapagpasyahan, mapapalakas mo ang iyong pagiging produktibo na makakaapekto sa iyong kagalingan. Upang maging mas mapagpasyahan, maaari mong gamitin ang 5-second rule na ipinakilala ni Mel Robbins sa kanyang aklat na may parehong pangalan. Sa loob nito, sinabi ni Mel Robbins na mayroon lamang isang panuntunan pagdating sa pagiging produktibo, tagumpay, o pagkuha ng lahat ng gusto mo. Kailangan mong gawin ang isang bagay kung gusto mo ito o hindi. Kung magagawa mo ang mga bagay na hindi mo gustong gawin, makukuha mo ang lahat ng gusto mo. Ang kanyang 5-second rule ay nagsasaad na mayroon kang 5 segundo mula sa sandaling mayroon kang ideya hanggang sa sandaling kumilos ka. Kung mabago kang kumilos sa loob ng 5 sekundong ito, sasabihin ka ng iyong isip. Ang likas na katangian ng isip ay upang pigilan tayo sa anumang bagay na nakakatakot o nakakapagod. Halimbawa, mayroon kang 5 segundo upang ipakilala ang iyong sarili sa isang taong gusto mong makausap sa isang kaganapan. Sinusubukang magpatupad ng masyadong maraming pagbabago ng sabay-sabay. Manatili sa 1 o 2 ehersisyo sa loob ng 1 buwan o higit pa bago subukan ng anumang iba pang ehersisyo. Masyadong malaki ang simula, panatilihin itong maliit at tiyaking ang. Ang mga ehersisyo ay hindi masyadong mahirap. Tandaan, ang pagkontrol sa iyong emosyon ay isang pangmatagalang laro. Ito ay isang marathon. Hanggang dito na lang po ang video natin ngayon. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, paki-comment mo naman sa baba at kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay baka naman.